Dahil nga sa shiner nating naging karanasan ng isang kababayan nating OFW na si Jessa Pungasi na may ibang nag-claim ng kanyang maleta nung lumupag sila sa NAIA. At dahil nga dyan, napakaraming mga kababayan natin ang nag-share na naka-experience din ng ganito. At nung una, ang tanong natin kung posible ba talaga itong nangyayari sa airport. Pero dahil sa dami nag-share na naka-experience ito, ay talaga palang nangyayari ito. Karamihan sa mga nag-share ay buti na lang daw ay nakita nila na may ibang kumuhang tao o pasahero ng kanilang maleta kaya nabawi nila ito. At kagaya nga ng na-experience ni Jessa Pungasi na kababayan natin galing sa bansang Kuwait, ay may mga maleta din pala na hindi na naibalik. At yung mga maleta na naiwan ay walang pangalan or kahit anumang impormasyon kung saan sila nakatira. So, modus na ba or gawain na ng ibang kababayan natin ang mga ganito? Dahil napakasakit mang sabihin pero napakarami nagsishare na baka daw kapag alam ng pasahero na gumagawa nito or kababayan natin na gumagawa nito, na kapag alam nila na wala silang dalang mahalaga sa kanilang maleta, ay pwede na silang magbitbit ng hindi sa kanila. At ang worst ay baka nga sinasadya nila. At kapag mahuli man ay sasabihin na nalito lang or hindi sinasadya. So ligtas sila sa kaso at wala silang pananagutan. Napapanahon na yata para higpitan ang pagkiklaim ng maleta sa airport. Kumbaga merong claim ticket at chinecheck ito kung tugma ba ito sa may-ari. Dahil napaka-imposible talaga na magkakamali ka sa pagkuha mo ng iyong maleta, lalo na't may pangalan naman ito. At yun ang una-una mong babasahin bago mo ito kukunin. At lalo na doon sa na-experience ng kababayan natin na sobrang imposible talaga magkakamali ka sa maleta dahil sobrang magkaiba ang itsura. Yung naiwan daw ay balot na balot, ngunit yung sa kanya ay walang balot. Kaya hindi talaga niya may iwasang isipin na sinadya ito. Ang masakit pa dito ay wala namang nag-check ng claim ticket kung sa kanila ba talaga ang dala-dala nilang maleta or kinuha nila. Nag-comment nga ako sa isang post ni Jessa Pungasi para alamin ang update kung naibalik na ba ang kanyang maleta. At ang reply niya ay wala pa daw update at hanggang ngayon, mag-isang linggo na ay hindi pa naibabalik ang kanyang maleta. Kumontak din daw siya sa airlines, ngunit pati daw ang airlines ay walang sagot sa kanya. Kaya marami ng mga OFW ang nag-a-advise sa kanya na ilapit na ito sa media o kaya naman kay Serafi Tulfo para maipahanap ang pasaherong ito at para mabawi niya ang kanyang maleta. At pagkakataon na rin ito ng nasabing kumuha para linisin ang pangalan niya. Dahil sa ngayon naman ay online na tayong lahat. Kapag may intensyon kang ibalik ang bagay na kinuha mo na hindi naman sa iyo, ay madali na lang gumawa ng paraan para maisauli ito. Base naman kay Josie Pungasi ay naipacheck naman ito sa CCTV sa airport. Ngunit hindi niya pwede i-post sa social media ang mukha ni Kadir Ahmad Salimbay dahil nga hindi naman identify kung siya ba talaga ang kumuha. Ngunit yung naiwang maleta ay nakapangalan sa kanya. So hello guys, nandito pa ako sa Terminal 3. Kanina pa yung arrival ko ng mga umaga ba? Oo. Tapos itong si may malita na naiwan, imbis kayong pag-uwi ko i-surprise ko sa pamilya ko, sa anak ko na hindi ko pinaalam na uuwi ako ngayon. Nasira kasi kailangan kong mag-post sa social media para mas mapadali yung pag-trace sa kanya. Nag-report na ako doon sa airlines, sa representative, pinasa ako doon sa police, nag-file na ako sa police, nag-view na kami sa CCTV. Makikita doon, thankful naman kasi yung number din na nilagay niya doon sa kanyang yung tawag, e-travel is number ng amo niya na lalaki. So yung lalaki niya, hiningian namin ng identity niya, binigay yung complete na name, may picture siya, civil ID. Ngayon, babalik uli ako doon sa CCTV kasi hindi man namin makita yung bagahe ko kay nakabubble wrap man, so hindi namin ma-identify kung sino yung kumuha. Itong picture niya, kung makakatulong man to yung picture, kakilala nyo po siya,
bago ko pa ma-post yung mukha niya dito, kung nagkamali man siya, baka kilala nyo, pakitag naman po. Pakitag siya, taga Cotabato daw. Hindi rin pinatris na namin. May flight siya sa airlines na Cebu Pacific, Cotabato. Ngayon, wala din. May mga kader, pero walang Silayma. Ano yun pangalan? Silayma? Wala. So, yung nakakausap po sa conversation niya, yung amo niya na lalaki. So, thankful naman ako, nagre-reply. Tsaka yung dito sa NAIA, inaano naman talaga nila. Kaso, bawal ako magkuha ng video or photos doon sa CCTV mismo kasi need ko pa ng request kung mapatunayan na siya nga ang kumuha. So, nasira yung surprise ko na hindi sana ako magpaano na umuwi na ako ng Pilipinas. Baka may nakakilala sa inyo. Nandito pa ako sa terminal nag-aantay. Baka kilala nyo, may Facebook kayo. Kung sino man yung nakakapanood ng video ko. Nananawagan ako kung pwede. Pakitag. Wala naman sanang ano yung mga gamit ko. Wala namang gold o mga mamahalin. Pero napaka-hassle naman kasi uuwi pa ako ng Mindanao. Ang sabi ng taga-airlines, antayin ko daw na bumalik or ibalik niya yung gamit ko within 21 days. So sa 21 days na sa Mindanao ako, ang problema kung siya din mismo ang hindi na magbalik. Yun ang problema. Magkaiba kami ng bag. Yung bag po niya is tawag doon, tela. Yung sa akin naman is parang plastic ba, unbreakable. Tapos yung pagkarap sa kanya talagang tudurap. Yung sa akin naman hindi. So baka po may nakakilala po sa kanya. Pwede po paki-share nung yung video ko. Imbis na ayokong umuwi na ako ng Pilipinas. Mapipilitan ako. Kasi hindi man din pwede ako mag-post ng mukha niya hanggat hindi dapat tunayan na siya yun. Pero may picture na ang sabi ng amo niya, identify daw, nakahijab siya kanina ng brown. So kung sa mag-flight naman kayo, huwag kayong masyadong excited kasi nakapang-hassle kayo ng ibang tao eh. Kahapon pa ako nagbiyahe, simula ng alas 5, umalis ng bahay ng amo ko. Nagbiyahe mga alas 12, nag-stop over sa Bahari ng 8 oras. Tapos ito lang yung mangyayari sa akin. Ang hirap pa dito, wala kang SIM, kailangan mo mag-stay sa loob ng airport mismo. Yun ang yung pinakamadali. Para kumbaga palalabasin na natin is para double misclaim yung bagahe. At least yan, may pinangahawakan ka rin bagahe sa kanya. Kung hindi naman isoli sa'yo, nasa iyo yung kanya. Ay, hindi pwede yun. Ano yan? Kasi ma'am, sa mga ganyan ma'am, hindi rin namin magagaranti na isoli. Kasi yun nga, passenger error po kasi siya. Kung gusto nyo ma'am may try, pwede nyo iyan kay airport security. Saan ako magreklamo dito sa airport? Tapos ma'am, may APD naman. Pero ito ma'am, kung puputuin ko muna yung report nyo, contact number. Magandang araw po sa lahat. Ako si Jessa Ana Marie Pinasi. Isa po akong OFW dati sa bansang Kuwait. Ngayon ay nasa Pilipinas na po ako. Ako po ay nanawagan sa lahat ng mga nakakapanood ng video ko, lalo na sa mga taga-Cotabato kung maaari. Baka matulungan nyo ako na mahanap ko yung pangalan na kung sino man yung babae na ang pangalan si Kadir Ahmad Salimbay. Isa po rin siyang OFW galing sa Saudi Arabia. Ang nangyari po kasi noong June 25, flight ko po papunta dito sa uwi ng Pilipinas. So connecting flight muna kami sa Bahrain, nag-stop over ng 8 hours. Tapos nakasabay namin yung galing din sa Saudi. So yun nga po, pag dating namin sa NAIA Terminal 3, nagkaroon ng problema. Yung bagahe ko po na misclaim ng ibang pasahero at may naiwan na isang maliit na doon. Ang nakapangalan naman ay Ahmad Kadir Salimbay. So it is possible po na nakapalit kami ng bagahe. May binigay sa akin na number yung taga-airlines. Sinusubukan kong makontak.
At nakontak ko yun, ang ano pala niya yun, employer. So yun nga po yung binigay niya na civil ID na pinopost ko dito sa social media ko, sa page ko. So nananawagan po ako sa mga lalo na sa mga taga Cotabato, kung maaari baka kung kilala niyo siya, pakisabi naman po na gusto kong mabawi or makuha yung aking malita, kasi mahalaga po talaga sa akin yun. Yung malita niya po ay safety naman, nandun lang po sa NAIA Terminal 3 sa opisina mismo ng airline, sa Colt Airlines. At sa iyo naman kabayan, kung nakikita mo naman itong video ko na nakapost, sana mag-effort ka rin na maibalik mo sa akin yung malita ko. Kasi ilang araw na talaga hindi ako makatulog sa kakaisip. Mula nung pag-arrival natin ng 11:30 hanggang alas 8, nag-antay ako sa doon kasi I am expecting na ibalik mo yung malita ko. Kasi kung sasabihin din natin na baka nagkamali ka kasi halos pareho tayo ng malita, magkaiba itong malita, i-hard case yung sa akin, yung sa iyo naman is tila, at yung akin may tali, yung sa'yo wala. Sana naman magkaroon ka ng kunting konsensya at ibalik mo sa akin yan. Nung June 27 nga pala, bumalik na naman ako doon sa NAIA Terminal 3. Baka sakaling bumalik ka doon, kinabukasan pumunta na ako sa opisina, nag-report ako doon sa police noong 26 nung pagdating natin. Nag-request ako ng reviewing footage sa CCTV, kaso hindi rin natapos. Umaasa na lang talaga ako dito sa social media na matuntun kita, mahanap kita. Noong 27 bumalik ako doon sa NAIA. Sa opisina, ang sabi wala doon yung in charge. So, nagpunta ko sa Lost and Found. Baka sakaling pumunta ka doon, nagtanong ka rin, pero wala talaga eh. Kaya nananawagan ako sa iyo kabayan, sana makonsensya ka rin na kahit kunti, ibalik mo rin yung bagahe ko. Hindi naman mahirap hanapin yung Facebook ko kasi may pangalan naman yung malita ko, di ba? May pangalan naman dyan. Ko sa akin, makipag-communicate. Sana ibalik mo sa akin yung gamit ko. Pareho tayong OFW, yung pinaghirapan ko rin. Pareho tayo ng karanasan. Siguro kung pamilyado ka rin, ako pamilyado rin, may anak rin ako. Ilang taon ako na hindi umuwi. Ikaw, 4 years, ako 6 years din. Ako lang tong umuwi na walang kadala-dala. Wala pa akong gamit kasi, yun nga, hindi ka nag-ano sa gamit mo. Basta ka lang hablot ng hablot. Laking prowisyon na paggastos pa ako, babalik-balik sa airport. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang Facebook page ni Josie Pungasi at ang contact number para just in case man na mapanood dito ni Kadir Ahmad Salimbay ay makipag-ugnayan siya sa may-ari ng nawawalang maleta.